Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting imong nakalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa kawas. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Midweek Prayers sa Tibuok Kalibutan. Ang atong Is Media Ministry makigkaubang kaninyo pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kini panahon nga atong igasaysay, atong isummarize ang leksyon karong nga semana gikan sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, mag-ampo kita. Gamahan nga Diyos nga nakas mga langit. Salamat sa mga pagtulunan gihatag nimo kanamo. Kay mga pangitabo sa unang panahon, may mga leksyon nga among makuha, nga among ika-apply karon ug sa umaabot. Magapanalangin ikaw balang Espiritu sa tibuok nga kalibutan mo kunsan ikaw. Sa nagapaminaw sa imong mga pulong, aron amo iyong masabtan ang labi na sa pagpangandam sa among kaugalingon. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus madluluwas sa amin. Makaigsunan, di na nako ibutan dari sa PowerPoint, apan magpahinumdum lang ko. Katong may agibitaw nga leksyon, na doon ay atong gihangyo alang sa atong kamera, ginaot ko nga, di ninyo kalimtan. Labi na karon mo ay atong, karong nga bulan mo ay atong ikadusi katuig sa atong existence sa isa is Media Ministry. Basi dahi o ganahan mo, muhatag og pinasahi nga tabang tungod kay kini nikabat nagdusi ka mga tuig na mga kaigsunan. Karong mga kaigsunan ang atong leksyon. Kinabuhi gapon ni Moses. Karon mo adto na kita sa mga hampak, mga kastigo. Human ang dialogue to and fro. So karong mga kaigsunan, ania ang atong leksyon, ang mga kastigo o mga hampak. Sa Exodus 9:35 na yung busa, ang kasing-kasing ni Paraon nagmagahi. Nga dili siya mo sugot nga ang mga anak sa Israel mulakaw. Sama sa giingon sa Ginoo pinaagi kang Moses. Sa laktod na pagkasulti, ang dialogue nila ni Moses, failure si Moses. Degyon mo sugot si Paraon. Si Moses nakadawat na og signal. Sige na Moses, adto na ito, atubang na kang Paraon. Busay soon, adunay sinultian sa mga Hudiyo. Mo ni battle cry sa ilang liberation. Let my people go. Sa Hebreo nga pinulungan, Shalak et Ami. Shalak et Ami. Let my people go. Grabe nga kalipay sa mga Hebreo. Shalak et Ami. Apan si Parao nagmagahi mga kaigsunan. Nga degyod niya tugutan ng mga Israel ng hawa. Ang Biblia, wala maghatag og katarungan. Ngano nga si Parao, degyod mo sugot nga mohawa ang mga Israel hanon. Walay inunato, tataw kaayo nga katarungan. Hinuno sa Exodo 1:10, katubitaw ni daghan ang mga Hebrehanon panahon ni Joseph. Dahil pagkamatay ni Joseph, dagsang nigo kadaghan. Katong gipanutaw si Moses sa basket. May kahadlok nila, sumala sa Exodus 10. Ngog mudaghan ning mga Hebrehanon, may puruhan, may higayon nga kini musukol na ni nato. So, ang interpretasyon siguro ni Paraon nga, murag, musukol na gining mga tawhana, kaya nga nung mo hawa na magiging sa ato. Apan mga kaigsunan, kung kung ano ito ang logical nga katarungan.
Dili release ni Paraon for economic reason. Paninapi, mga kaigsunan. Paninapi ang katarungan. Nga naman, ang ulipon mo ni makinaryas sa unang panahon. Wa pa may mga makinaryas. Siya mo ay makinaryas. Gamay ra o gasto ang mga nasod. Busa, mga kaigsunan, gusto ni Paraon nga kanang hard talk. One-on-one. Nga kanang makumbinser gyud siya aron mausab yang una. Gusto niya ang explanation ngano gyud nga kinahanglan mohawa diri. Ngano man gyud. Karon igsoon niya ana ang panagbangga sa Dios ug sa mga Diyos. Mao na ni mga kaigsoon ng panahon. Si Paraon di gyud mosugot nga ang i-release ang mga ulipon. O kinigsoon nga kahimtang nga di i-release o si Moses iyang iparelease mo na yung away sa Diyos o sa mga Diyos. Ang Diyos wala makig-away batok sa Ehipto ni sa mga Ehiptoanon. Apa ni ining mga hampak nga umabot mao kini ang panag-away sa matuod nga Diyos o sa mga Diyos. Kaya ang Ehipto igsoon pagano adunay 1,500 ka mga Diyos nila. Mga nature na ay Diyos ana. Suba na ay Diyos. Kakahuyan may Diyos. Bukid may Diyos. Bato may mga Diyos. Yuta may Diyos. 1,500 ka mga Diyos mga kaigsoon. Busa, giklaro yun sa Ginoo sa Exodus 12 nga nagingon og ang tanang mga Diyos sa Ehipto iya kining pagahukman na anang saad sa Ginoo. Sa makausapa atong ipasanto nga kining panahon ng mga kaigsunan. Sa diya ang nagbiyahe na ang mga Israelanon paingon sa Kanaan. Girecall sa Dios ngadto sa mga Israelanon nangingon. Ang Dios mo ay nagdala og paghukom sa mga Diyos sa Ehipto o sa mga palibot ng mga nasod. Pananglitigson, ang Ehipto doon na ilang Diyos nga kubra. Nga kining kubra igsoon mo ni ang nagsimbolo sa pagkagamhanan sa ginharian sa Ehipto. Busa mga kaigsonan, ang unang milagro, katong halas bitaw igsoon, pagbutang ni Moses yung aron sa ilang sungkod na imong halas, butangan po sa magician, halas po. Pero gilamoy ang mong halas nga sungkod sa magician, igsoon. So dini mo makita, nagipakita na sa Dios nga siya mas magkagagahom kaysa ng mga Diyos. Pildi ang kubra igsoon, nga ilang gisalikan. Gani, si Paraon igsoon doon ay iyang mitre, kanang kalo bitaw sa hari. Nga naigikulit nga kubra. Nga nagrepresentar kini sa iyang gahom. Unya, Diyos siya, mga kaigsunan. Pharaoh is not only a king, but he is God, mga kaigsunan. O sila nagtuigson, nga kining kubra nga naa sa kalo nining hari. Ang kaaway, mga kaigsunan, kung naay mo doon nga kaaway, mubuga naghilo. Grabe igsoon ang pagtuon nila. Diyos God. Ang kubra, Diyos God. Mubuga naghilo, patay ang kaaway. So, mao na nga grabe kadagang mga Diyos ang mga Ehiptohanon. Motong akong gingon mga kaigsunan nga gipakita na sa Dios nga pildi na ang ilang kubra. Gilamoy man sa baston nga nahimong halas, gilamoy sa baston ni Moses o Aaron. Doon na po ilaing Diyos. Halas gihapon pero dili na kubra. No? Si Nihibkaw, ay pagkadaghang mga Diyos igsoon. Gina-worship nila. Dili kay kubra. Nahapoy halas nga lagikon. Panalang sa mga Ehiptohanon, kining sinibkaw igsoon, Nihibkaw, mas gamana ni halas kay gilamoy ang 7 ka mga kubra. Sa ato palabaw ni kamagkakaw, basig baksa ni kung sa bade. So, ato lang nang gi-explain mga kaigsunan, ha? Karon arita sa
gahi nga kasing-kasing ni Paraon. Kinsa man ang nagpagahi sa kasing-kasing ni Paraon. 5 ka mga teksto nga kaigsuunan. Nag-ingon nga ang Diyos mo ay nagpagahi sa kasing-kasing ni Paraon. 9 ka mga teksto. Nadia, di isa nako, di Elisa. Nadia ang mga teksto. 9 ka mga teksto nga nag-ingon ang Diyos nagpagahi sa kasing-kasing ni Paraon. Apan na ay laing siya musab ka mga teksto. Naagya po yung mga teksto niya. Nga nag-ingon nga si Paraon nagpagahi sa iyang kasing-kasing. So, igso niya din niya, duha ni ka butang ato pagatunan. Naiteksto nga ang Diyos mo ay nagpagahi sa kasing-kasing ni Paraon. Pero nga na mga po'y teksto nga nag-ingon nga si Paraon mo po'y nagpagahi sa iyang kasing-kasing. Tagsiyam rin mga teksto, mga kaigsunan. Marang tablagin ba? So, kinsa man yun nagpagahi? Ang Diyos o si Paraon? Arita sa hampak. Sa 10 ka mga hampak nga gipadangat sa Ehipto, ang unang 5 ka hampak, mga kaigsunan, nag-ingon nga ang Diyos nagpagahi ni Paraon. Nanay hampak, di yun i-realize gihapon. Nga naman, gipagahi sa Diyos ang kasing-kasing ni Paraon. Pag-adto sa laing katapusang 5 kahampak, nag-ingon na po nga si Paraon nagmagahi siyang kasing-kasing. So ato nang sulbaron mga kaigsunan. Ang buti pa sabot, si Paraon mo'y nagmagahi siyang kasing-kasing mga kaigsunan. Siya mo'y nagpasiugda sa kagahi siyang kasing-kasing. Padadaghampak, gahi lang yapon. Padadagbilagro, gahi lang yapon. Busa mga kaigsunan, makabasa ta nga naiteksto nga ngayon nga ang Diyos nagpagahi sa kasing-kasing ni Paraon. Buti pa sa butigsoon, katunggahi naging kasing-kasing ni Paraon nga di naging mo sa bisag milagro, bisag hampak. Aw, ingon ang Ginoo, naggahi man gade, mugahi ka. Gipili ni Paraon nga magmagahi ang kasing-kasing. So, mga kaigsunan ang Diyos, dili makasupak sa atong pagpili. Ayaw mong kalimutan na. Ang Diyos di yun mo supak sa atong pagpili. Muhatag lang siya mga babago gilanan, ikaw na'y makaila. Pero nung ka nga ikaw gapuson, aron ikaw makabuhat. Mga kaigsunan tanawar itong bungas kahoy nga gidili. Maunang naging una akong estudyante pastor, o gidili nga nung ang gito gipaturok dito sa bungaw. Nga nga nung naman tunga sa garden. Kita mo na igsoon. Freedom of choice. Pila ra may pagpunit ra ni iba, pila rin paglubag sa kamot, manulunda mo mo ato, oy, nga nung imo nang hilabtan, wala igsoon. May kagawasan ng pagpili sa tao. O kung siya mo pili, ingon ang Ginoo, go ahead, imo nang pagpili. Mo nang hitabo kang Paraon mga kaigsunan. So, gituman sa Dios ang gisulti ngadto kang Moses nga nagingon siya. Kung moadto ka sa Ehipto, unya ikaw makikita na sa tubangan ni Paraon ang mga milagro nga akong gihatag diha kanimo. Para akong pagahiyon ang kasing-kasing nga dili siya mosugot nga iyang papahawaon ang makatawhan sa Israel. Nagpasabot igsoon nga kining 10 ka mga hampak nga gipadala aron mahumok ang kasing-kasing ni Paraon. Gipadala aron siya maghinulsol, aron siya mahimong gawas noon gikan sa sala sa kangitngit. Ang Diyos wala magpagahi sa kasing-kasing, so to speak. Gitugutan na lang kay mugahi mangyod bisag usaon. Manay son, apan matag pagpili nato dunay consequence. Dunay gyud resulta son. So, sa Roma 1:24-32 nagyo si Apostol Pablo, ang tao nga magbagahi gibiyaan sa Dios. Wala na grasya
Gipasagdan siya siyang kaugalingong pagkadautan. Mo sister man yun. Saan na nato? Kay si Paraon, gawas nun nga tao, may pagpili niya. Moto ang iyang pagpili, og ang Diyos. Dili makasupak sa pagpili sa tao, pero dunay resulta sa matang pagpili. Ang atong kagawasan sa pagpili, dayag kaayo. Gikan pa dito kang Lucifer sa langit. Nakasala si Lucifer, iya tong pagpili. Nakasala si Adan ug Siba, iya gihapon pagpili. Og si Paraon, iya gihapon pagpili. Ang pagpagahi siyang kasing-kasing. Og karon igsoon, kung natay binuhatan nga pagpakasala, ato po nang gipili. Choice gihapon na nato mga kaigsoon. Mao nga nagingon ang Deuteronomio 30:19. Kung gibutang siya mga tubangan. Kinabuhi og kamatayon. Panalangin og tunglo. Apan pilia ang kinabuhi. Aron ikaw mabuhi og ang imong kaliwatan. Samtang may kagawasan kita sa pagpili. Kamatayon kinabuhi, panalangin og tunglo. Kita ang mupili. Apan ang Diyos naghangyo. Pilia ang kinabuhi. Nya mo dili man kita. Di pasadahan ta, mo nang gingon, gipagahi sa Dios ang kasing-kasing. Go ahead. Mo na mga kaigsoon. So niya dire ang analogy, kana bang paning-ingnan. Okay? Ni ay lapok nga kulunon, yuta nga kulunon nga nahimong lapok, og na ay butter. Butter. Okay? Butter. Siguro mo na yung kiso. Basta butter, mas masabtan pa yun na ito ang butter kasi magkiso-kiso pa ta. Gibutang sa init sa adlaw. Usaray init sa adlaw, usaray temperatura. Pero igsoon, ang yutang kulunon nga lapok, migahi. Apan ang butter nga gibulad, natunaw. Mauni ang kahimtang sa tao. Kita mo'y magbuot sa atong reaksyon. Maura nga adlaw. Maura nga temperatura. Apan lahi-lahi ko reaksyon. Mauni mga kaigsunan. Naay pagbadlong sa Dios, nga mutuda yun ta. Naay pagbadlong sa Dios, nga di po tamuto, hangtod di tapiangan, mga kaigsunan. Okay? So kung atong tanawon ang napulo ka mga hampak, kinigsoon al kontra sa mga Diyos-Diyos sa Ehipto. No? Muni mga kaigsunan, ang hampak. Tanawra, angon ang hampak. No, sa mga ng hampak, ang tubig nahimong dugo. O, nga naman, tungod kay mga Ehiptoano na ay Diyos-Diyos sa Nile River. So kanang Nile River na ay Diyos sa anak nila. Nga gitaw si Happy. Pagbutang og dugo, nahimong dugo ang tubig, nakatabang ba si Happy? So mga kaigsoon kining hampak, kanunay ning doktrina ng inyong Diyos-Diyos. Walay gahom. Walay gahom. Kay gusto sa Diyos kining mga hampak, ipakita nga wala laing magkagagawa.